Way of the Dragon. Kabanata 1. Boom! Isang dumagundong na bahid ng violet na kidlat ang kumikislap sa kalangitan sa gabi na parang isang marahas na dragon, na pinunit ito. Sa sandaling iyon, ang lahat sa loob ng 10 milya ay naiilawan na parang araw. Ang kidlat ay bumagsak sa isang electrical arc na may nakamamanghang bilis. Nag-spark ito sa kalangitan at sa isang burol sa likod ang sambahayan ng Khan, na nakarating sa isang sira-sirang barong-barong at sa wakas ay napunta sa binata sa isang sirang kama. Bagamat nagsimulang lumiwanag ang maputlang mukha ay patuloy pa rin ang paggubo ng binata na nakahiga. Ang kanyang mukha ay nagbabadya ng napakalaking sakit, at ang kanyang katawan ay sinamahan ng masakit na pulikat ng kalamnan habang siya ay nagpupumiglas na may dugong umaagos sa gilid ng kanyang bibig. Sa wakas, bumukas ang kanyang mga talukap at natauhan siya. Biglang, 2 sinag ng liwanag ang bumaril sa kanyang mga mata, hindi katulad ng kidlat. Ang kanyang kakilakilabot na anyo ay nagdadala ng karahasan, pagnanasa sa dugo, at pagsalakay. Katulad ng isang apokaliptik na dyablo na walang kalaban. Isang malakas na putok ang sumunod. Sa sandaling ito, marahas na bumukas ang pinto ng barong-barong, sumugod ang 3 hindi kilalang salarin. Ang pinuno ng grupo ay tinitigan ng mga punyal ang binata, na nagtatanong, gising na ang mga bastard. Natutuwa akong hindi ako nag-aksaya ng lakas sa pagpapagaling sa kanya. Zephyr, dapat kang magpasalamat sa pagiging mapagpatawad ni Master Lincoln, wala siyang pakialam sa nangyari sa iyo kanina. Pinadalhan pa niya tayo ng ilang spirit pills. Kaya, naisip ng bastard na makakalaban niya si Master Lincoln. Sarkastikong sabi ng isa pa. Tama na, balik na tayo. Kinawian ng pinuno ang kanyang kamay at umalis ng hindi lumilingon. Hinintay ni Zephyr na makaalis ang 3 bago niya hinayaang kuminang ang mga mata niya sa tuwa. Bumalik talaga ako noong 16 years old ako. God be praised. Tuwang-tuwang bulalas ni Zephyr na nakakuyom ang mga kamao. Sa kanyang nakaraang buhay, si Zephyr ay pumasok sa isang sinaunang kapahamakan upang magsanay, ngunit sa halip ay tinamaan ng sinaunang mahika. Sa hindi inaasahan, nagawa niyang protektahan ang kanyang kaluluwa at muling nagkatawang tao noong siya ay bata pa. Aray! Ang sakit! Dinuraan si Zephyr sa nagngangalit na mga ngipin, sinusubukang bumangon. Biglang sumulpat ang sakit na parang mapupunit na siya sa kalahati. Lumipas ang kalahating araw bago muling sinubukang bumangon ni Zephyr. Pinaghirapan niya ang sakit at inalis ang butones ng kanyang kamiseta, at nakakita lamang siya ng pulang-pula na tatak ng kamay sa kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso, na tinutuya siya. Lincoln UB***, tatandaan ko ito. Nagpumiglas si Zephyr sa paglalakad, ngunit pumunta at nagsalin ng isang tasa ng tsaa, ang mainit na inumin ay umaliw sa kanyang katawan. Muli siyang nahiga sa kanyang sirang kama, sinusubukang alalahanin ang kanyang nakaraang buhay. Ang klan ng Khan ay isa sa mga pinakamalaking angkan sa paligid, na may mga bilang na magpapatunay nito. Dahil siya ay anak ng patriarch ng Khan, iba ang pakikitungo sa kanya dahil sa kanyang katayuan sa lipunan. Gayunpaman, noong siya ay 8, ang kanyang ama ay misteryosong nawala. Simula noon, mabilis na nagbago ang lahat para sa kanya. Sa pagkawala ng kanyang ama at kawalan ng isang ina, walang nagpoprotekta sa kanya. Dahil kailangan ng angkan ng Khan ng isang pinuno na gagabay sa mga numero nito, ang lolo ni Zephyr, si Typhon, ay binoto upang maging patriarch. Gayunpaman, nang malapit nang mamatay si Typhon, ang patriarchy ay nahulog sa kanyang tiyuhin, si Mist, upang mantle. Pagkaraang kunin ni Mist ang papel ng patriarchy, tiningnan niya si Zephyr bilang isang karibal at sinimulan siyang hindi kasama. Bumaba ng pababa ang katayuan ni Zephyr sa loob ng angkan, hanggang sa naging biro siya ng Khan. Sa mundong ito, maraming nagsasanay ng martial arts, kung saan ang pinakamalakas ay iginagalang. Sinubukan ni Zephyr na magsanay, kahit na mabagal ang kanyang pag-unlad. Wala siyang gaano, bukod sa dugo ng Khan sa loob niya. Dahil nakita siya ni Mist bilang isang banta, pinigil niya ang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ni Zephyr, na higit na pinipigilan ang kanyang potensyal. Sa paglipas ng panahon, mas nahuhuli siya sa kanyang mga kamag-anak,
at binansagan ang basta ng angkan ng kan. Sa martial arts, mayroong iba't ibang paaralan kung saan mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, maaari itong ikategorya sa strength, agility, spirit, alchemy, insight, will, magic, at creation. Sa bawat kategorya, maaari pa itong ikategorya sa siyam na antas ng kahusayan nito. Ang tanging karunungan ni Zephyr ay ang lakas sa ikalimang antas. Gayunpaman, karamihan, kung hindi lahat ng iba pang mga practitioner ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, ano ang halaga ng bastard na tagapagmana na ito? Ang mundo ng martial arts ay nangangailangan ng maraming gamot at healing poultices, ito ay humantong sa mga master ng gamot na lubos na iginagalang. Si Master Lincoln, ang taong samugat sa kanya, ay ang personal na Panginoon sa medisina ng angkan ng kan, at tinanggap dahil sa kanyang husay at paggalang. Siya ang pinakaiginagalang na gamot sa buong Starlight City. Gayunpaman, siya ay bulok sa kaibuturan. Ilang araw lang ang nakalipas, muntik na niyang sapilitang halikan ang isang 12 anyos na alilang babae. Si Zephyr, sa kanyang galit, ay sinubukan siyang pigilan, ngunit sa huli ay napawi. Kabanata 2. Sa past life ko, lahat sila ay nagpahiya at nagpahiya sa akin. I was powerless. Sumusumpa ako, sa buhay na ito, ako ay magkakaroon ng aking paghihiganti, aking karangalan. Isip ni Zephyr. Nag-isip pa siya, ngayong nagsisimula na siyang muli, kailangan niyang mamuhay ng puno ng kaguluhan, kababalaghan, at upang maging pinakamahusay na martial artist na naroon. Nagtapos siya sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay. Makakamit niya ang layuning iyon. Labis ang kumpiyansa ni Zephyr, susulitin niya ito. Nako, ang pinakamahalaga ngayon ay gamutin ang mga sugat ko, ungol ni Zephyr. Pakiramdam niya ay tumindi ang kanyang sakit at bumagal ang kanyang paghinga. Naisip niya na mahina na siya ngayon, kung hindi siya magpapagamot sa lalong madaling panahon, permanenteng makakaapekto ito sa kanyang martial arts skills. Hindi niya maiwasang isipin kung paano sa kanyang nakaraang buhay, ito ang mismong isyu na naglilimite sa kanyang kapangyarihan sa bandang huli ng buhay. Spirit pill ba? Naalala ni Zephyr ang sinabi ng grupo kanina at sumili ang isang walang laman ng ngiti. Binuksan niya ang bote, isang nakakapreskong aroma ang bumungad sa kanyang ilong. Sa loob, maglatag ng isang maliit, puting perlas na tableta. Hindi nagtagal ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na nakasimangot gayunpaman, pagkatapos huminga pa ng ilang hininga. As suspected, mas may kinalaman ang pill ni Lincoln. Balak niya akong patayin. Iniluwa ni Zephyr ang malisyosong tono. Kung ito ay isang tao na hindi pa nakakaalam, hindi nila mapapansin ang isyu ng tableta. Gayunpaman, sa nakaraang buhay ni Zephyr, pagkatapos niyang makatakas sa sambahayan ng kan, nakilala niya ang isang espesyal na lalaki sa medisina sa daan na The Pill Emperor. Pagkatapos ay kinuha si Zephyr bilang isang apprentice. Sa pag-aalaga ng Emperor, nagawa ni Zephyr na alagaan at itayo ang kanyang gamot paggawa ng mga kasanayan na lampas sa kaalaman ng karaniwang tao. Sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito, malalaman na niya na ang bote ay natapunan. Sa aking nakaraang buhay, ang mga table task ni Lincoln ay nilason ako, na nagpapahina sa aking mga reserbang enerhiya at iniwan akong walang iba kundi isang karaniwang tao, na sinisira ang aking nararapat na kapalaran. Sumusumpa ako, babayaran ko siya. Napaisip si Zephyr habang puno ng matinding galit ang mukha niya. Naubo-ubo si Zephyr dahil lalong nag-iinit ang mga sugat niya. Kinuha niya ang bote ng tableta at tinitigan ang spirit pill. Ang mga spirit pill ay isang napakatanyag na kalakal sa Starlight City. Karaniwang tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng isa sa mga tabletang ito. Maging ang tagapagmana ng kan ay papayagan lamang ng 10 bawat buwan habang ang masa ay makakakuha lamang nito isang beses bawat kalahating taon, kung sila ay mapalad. Hey, mahal na premyo yata ang kamatayan ko. Ani Zephyr, an empty chuckle left mouth. Sa kabila ng kanyang edad at katayuan, si Zephyr pa rin ang tagapagmana ng angkan.
Hindi maglalakas loob si Lincoln na hayagang patayin siya, kung kaya't ginamit niya ang paglalagay ng lason sa tableta upang maiwasan ang paghihinala. Maglalagay si Lincoln ng mga bakas na dami ng lason na dahan-daang tataas sa bawat dosis. Maswerte si Zephyr na nakatakas sa sambahayan ng Khan sa kanyang nakaraang buhay, kung hindi, tiyak na nalisan siya hanggang sa mamatay, at wala nang mas matalino. Nako, wala akong ibang choice kundi uminom ng tableta at pagalingin ang mga sugat ko, panunuya ni Zephyr. Bagamat hindi ako tahasang papatayin ng tabletang ito, tiyak na maaalis ko ang epekto nito pagkatapos ng mga natutunan ko noon, napabuntong hininga siya at nag-aalangan na nilagok ang tableta. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ay agad na nagkaroon ng epekto at nagsimulang gumaling sa kanyang katawan ng may pagmamadali. Damang-dama niya ang dumadaloy na healing energies sa kanyang mga ugat. Hindi nagyayabang si Zephyr nang ang ibig niyang sabihin sa kanyang nakaraang buhay, siya ay iginagalang bilang Peel King. Ngayon, siya ay hindi bababa sa 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lincoln, na nagpapakita ng karunungan sa mga epekto at kapangyarihan ng gamot. Siya ay tiwala na siya ay makakahanap ng isang lunas upang kontrahin ang bakas na dami ng lason na natupok ng ulo. Kung hindi, ano ang pakinabang niya? Pakiramdam niya ay muling nabuhayan ng loob ang enerhiya sa kanyang katawan at unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Lumuwag ang mukha ni Zephyr at nagpakita ng relief. Sa wakas, matututunan ko na ang Ancient Draconic Way, ungol ni Zephyr. Ang sinaunang Draconic Way na kilala rin bilang The Dragon's Might o The Way of the Dragon ay isang sinaunang kasanayan. Binanggit ng mga alamat ang hindi mabilang na bilang ng mga bayani at mga santo na nakikipaglaban sa pagkakataong matutunan ito. Sinasabi ng alingawngaw na ang kasanayang ito ay itinuturing na pinaka-barbaric na pamamaraan noon, na lubos na ipinagbabawal sa karamihan. Sinasabi na ang mga practitioner na nakabisado ang daan ay maaaring magbagong anyo sa kanilang sarili bilang isang dragon, na masakop ang lahat ng nasa ilalim nila. Kabanata 3. Sa kanyang nakaraang buhay, si Zephyr ay sapat na maswerte upang makuha ang kanyang mga kamay sa ipinagbabawal na librong ito, ngunit hindi niya nagamit ang kaalaman. Alinsunod dito, ang isa ay kailangang wala pang 20 taong gulang upang may segowa ang daan dahil kinakailangan nito na magkaroon sila ng hindi kumpletong paglaki ng buto. Siya ay may potensyal at kapangyarihan na matutuhan ang makadiyos na biyayang ito, gayunpaman, ay hindi nagtagumpay sa banal na kasanayang ito. Itinuring ni Zephyr na ang pinakamalaking pinagsisisihan niya noon. Ang Ancient Draconic Way ay isang strength-based na sining, kapag pinagkadalubhasaan, ito ay magbibigay daan sa katawan ng gumagamit na lumakas ng mas malakas. Ang pagmaster sa paraang ito ay posibleng maging mas malakas kaysa sa sinumang tao sa planeta. Ang bulong-bulungan ay kapag ito ay ganap na pinagkadalubhasaan, ang gumagamit ay maaaring maging isang dragon at gamitin ang likas na kapangyarihan nito sa lahat ng lakas, walang kahinaan. Isip ni Zephyr. Ang mga dragon ay ang hari ng mga hayop, ang mga powerhouse sa mundong ito. Kung kaya kung makabisado ang kapangyarihang ito, kung gayon walang makakapidyo sa akin, puff niya. Lalong lumakas ang excitement ni Zephyr, ngunit hindi niya ito hinayaang makuha ang pinakamahusay sa kanya. Maingat niyang binigkas ang inkantasyon ng daan, salita sa salita, tahimik na umaalingawngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang paghinga ay naging matatag, at nang ipakita niya ang daan, isang malaking pag-agos ng enerhiya ang patuloy na nabuo sa kanya, halos parang ito ay malapit nang sumabog mula sa kanya. Ang kanyang agarang paligid ay parang isang black hole, na inuubos ang lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Sa loob ng sandaling iyon, parang ang hangin mismo ay solid. Ang mga kono ng enerhiya ay naipon, nakipag-asimilasyon sa isa't isa at umikot sa paligid niya. Ito ay lumawak at naging isang bagyo na walang katapusan, at lumaki ng napakalaki kaya't mabilis na nasakop nito ang kanyang barong-barong. Biglang huminto ang unos at bumagsak ang mga mesa, bangko, at mga paso ng bulaklak at agad na nabasag. Ang Dragon's Might. Napaungol si Zephyr, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matindi, puno ng lakas at liwanag.
Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at naramdaman ang mga katangian ng pagpapagaling ng tableta na ganap na hinihigop. Ang spirit pill ay naglalaman ng napakaraming enerhiya, nagpapalakas ng katawan sa maraming paraan, maging ito ay pisikal o espiritual at ito mismo ang kailangan ni Zephyr. Ang mas mababang mga gamot sa pagpapagaling ay masyadong mahina para sa kanyang kasalukuyang mga pangangailangan. Masasayang din ang mas malakas na mga table task dahil hindi rin sila maa-absorb. Lincoln, sa kabila ng iniisip mo, ang iyong mga table task ay gumagawa ng kababalaghan. Naaliw si Zephyr, ngunit pinigilan niya ang kanyang pananabik, itinoon ang kanyang lahat sa daan, na ipinadala ang kanyang panloob na enerhiya. Sa sandaling iyon, parang walang hanggan, ngunit isang panandali ang segundo. Biglang naglabas ng nakakatakot na tunog ang katawan ni Zephyr, ang tunog ng kanyang mga buto ay lumipat, halos parang dagandong ng dragon. Ito ang Draconic Bone Morphang, kailangan kong hawakan. Nagpupumigla si Zephyr sa nagngangalit na mga ngipin. Ang paglipat ng masa ng katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit, gayunpaman, pinatibay ni Zephyr ang sarili, at nagpatuloy sa pagtutok sa daan. Napakatindi ng sakit ni Zephyr, na para bang isang buhay na dragon ang kumakalat at namimilipit sa loob niya, pinuputol ang kanyang mga buto, litid, at lumalamon ng enerhiya. Siya ay nasa isang hindi maisip na kalagayang nagdurusa. Bahagyang lumibot ang mukha ni Zephyr bago marahas na dumura ng sariwang dugo, naging sobra-sobra na ito sa kanyang katawan. Ang kanyang mga channel ng enerhiya ay sinarado, ang kanyang katawan ay hindi handa para dito. Gayunpaman, ang Ancient Draconic Way ay isang ipinagbabawal na kapangyarihan na may hindi pangkaraniwang mga epekto, pinilit nitong buksan ang kanyang mga channel ng enerhiya, at ibinuhos ito sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay hinihiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Ang Conjured Might ay lumaki ng husto, at nagbanta na sisirain si Zephyr. Sa sandaling ito na sa wakas ay nagpakita ang mga katangian ng spirit pill. Sa boses na parang kulog, bumukas ang mga mata ni Zephyr habang napaungol siya sa sakit. Dalawang baras ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata, katulad ng dalawang naglalarong dragon. Isang mahinang buzz ang umalangaw sa buong barong-barong niya. Bago ito, natural na malalim ang mga channel ng enerhiya ni Zephyr, ngunit ngayon ay dumami na ito mula sa base nito. Dahil doon, wala nang mga bar sa kanyang enerhiya dahil ang kanyang mga channel ng enerhiya ay na-unblock ng dragon. Nahuli ang sarili, nag-isip si Zephyr. Malapit na niyang maabyutin ang lahat. Chapter 4. Marahas na inilabas ni Zephyr ang isang tinte itim na namuong amoy, parang kamatayan. Isang mainit na tunog ang narinig ng madikit ito sa mga floorboard habang kumakain ito sa bulok na kahoy. The way sure is incredible. No wonder it's a higher magic. Dito ko naisip na dahan-dahan kong aalisin ang lason mamaya sa The Ancient Dragon Ways just that powerful, immediately ridding my body of all toxins, naisip ni Zephyr habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Ipinutok ni Zephyr ang kanyang kamaupasulong, lumikha ng malakas na simoy ng hangin, na parang hininga ng dragon, naramdaman ni Zephyr na para bang isang tunay na suntok ang makakabasag ng burol. Ito ba ang kapangyarihan ng isang dragon? Panunuyan ni Zephyr. Simpleng suntok lang ang ginawa niya, at naramdaman na niyang mighty power iyon. True energy. Ang ginawa ko lang ay bigkasan ito ng isang beses, at pinalakas nito ang aking energy manifold. Naramdaman ni Zephyr ang kapangyarihan sa loob niya. Sa pamamagitan lamang ng karanasan at karunungan, ang isang practitioner ay maglalabas ng tunay na enerhiya. Pakiramdam niya ay mas lumalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban kaysa dati, na lumampas sa dati niyang limitasyon. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kapangyarihang ito. Kailangan ko ng higit pa sa mga tabletang ito upang madagdagan ang aking sarili. Lincoln, mas mabuting huwag kang magpahuli ng paghahatid. Ungol niya. Patuloy na hinahasa ni Zephyr ang kanyang kontrol sa daan sa buong gabi.
Kinaumagahan, maririnig mula sa labas ng kanyang barong-barong ang ingay mula sa pagsasanay ni Zephyr. Ang tindig na ginawa niya ay naghahatid ng galit ng dragon, bawat hampas ay may dalang malaking kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang dragon ay hindi maliit na bagay. Kahit na naabot ko na ang mga bagong taas ay malayo pa rin ako sa dapat kong puntahan. Inakala ni Zephyr na dapat nasa level 6 na strength fighter siya ngayon. Isang malakas na langit-ngit ang ikinagulat ni Zephyr. Nang magsimula siyang gumaling, dali-daling binuksan ang pintuan ng barong-barong. Isang maliit na silhouette ang mabilis na pumasok sa dampa. Siya ang kasambahay ni Zephyr, si Leia. Kahit simpleng damit lang ang suot niya, siya ang may pinakamatamis na mukha at ang pinaka-nakakamangha niyang mga mata. Siya ay humihingal at namumula ang mukha, ang mga kamay ay nakahawak sa dalawang buns. Nang makita niya si Zephyr, tuwang-tuwa siya. Leia. Nagliwanag si Zephyr. Bahagya niyang napigilan ang excitement. Si Leia ay ang lingkod na pinilit ni Lincoln, natutuwa siyang makita na siya ay nanatiling hindi nasaktan. Si Leia ay kinuha ng ama ni Zephyr bilang isang bata at naglingkod kay Zephyr ng tapat at tapat mula noon. Siya lang saklan ang tunay na nag-aalaga sa kanya. Dahil dito, hindi nakayanan ni Zephyr na tumahimik habang hinaharas siya ni Lincoln noong araw na iyon. Master, ang galing nito, ayos ka lang. Naglakad si Leia at sinuri si Zephyr. Nang mapagtantong gumaling na siya, ngumiti siya ng husto. Mula noong duel kay Lincoln 2 araw na ang nakakaraan, si Zephyr ay nawalan ng malay, naging isang nag-aalalang pagkawasak si Leia. Ako nga. Dahan daw ang hinaplos ni Zephyr ang kanyang mukha para aliwin siya, ang mainit na alaala ay agad na na-trigger. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman, naisip niya sa sarili. Sa kanyang nakaraang buhay, minsan din siyang nailigtas ni Zephyr, ngunit hindi niya ito mailigtas sa pangalawang pagkakataon. Upang maprotektahan ang kanyang kadalisayan matapos madungisan ni Lincoln, pinili ni Leia na kitilin ang kanyang buhay. Simula noon, sobrang sakit ng nararamdaman ni Zephyr at sinisisi ang sarili sa nangyari. Upang matiyak ang paghihiganti, tumakas siya sa kanyang sambahayan. Bagamat nagawa niyang makaganti, hindi niya nagawang bawiin si Leia. Ang panghihinayang na hindi niya nailigtas si Leia ay laging nagmumulto sa kanya. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng pagkakataon para sa isang do-over, isang buhay, breathing do-over. Niyakap siya ni Zephyr. She's still alive. Naisip niya, hindi napigilan ni Zephyr ang pagpatak ng ilang luha sa kanyang mukha. Kabanata 5. Master, 2 araw ka nang hindi kumakain, gutom ka na, please eat these buns, masayang pakiusap ni Leia. Medyo namula siya. Ito ang unang beses na niyakap siya ng ganito ni Zephyr. Salamat, tumanggo si Zephyr, napansin niya ang pagod na kalagayan ni Leia, at agad na naunawaan na siya ay nagsusumikap muli sa gabi upang kumita ng pera. Hindi sapat ang ibinigay ng Khan para mabuhay si Zephyr. Kaya, kinailangan niyang umasa kay Leia para magbigay. Dahil siya ay lubhang nasugatan, naisip niya na si Leia ay dapat na nagtrabaho ng 2 beses ng masigasig upang mapangalagaan siya pabalik sa kalusugan. Habang dahan-dahan niyang hinawakan ang maselang mga kamay ni Leia, napansin niya ang mga nakakakilabot na galos at sugat sa mga kamay nito. Ang kanyang mga sugat ay bahagyang namamaga. Ngunit wala silang sapat na pera upang gamutin sila. Leia, hindi mo na kailangang ipagpilitan pa ang sarili mo. Sabi ni Zephyr. Okay lang, kaya ko naman. Sagot ni Leia na may bahagyang ngiti. Matindi ang mga sugat ni Zephyr, mahina ang katawan. Alam niyang sisiguraduhin nitong alagaan siya pabalik sa kalusugan. Kung hiniling kong huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Matigas na sabi ni Zephyr, may ideya akong kumita ng malaki. Batay sa kanyang natutunan sa kanyang nakaraang buhay, ang pera ay hindi hihigit sa isang bungkus ng mga numero sa kanya ngayon. Sok. Sinong nakakaalam na ang tatag mo? Isang malamig at nanginginig na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa dampa. Bahagyang nabalisa si Zephyr matapos marinig ang pamilyar at makamandag na boses na iyon. Inangat niya ang kanyang ulo patungo sa pinto, at nakita niya ang isang maliit, kulay abo,
matandang lalaki, na nakapikit sa kanila. Ang kanyang titig ay nakakatakot na parang ulupong. Wesley. Malamig na tinitigan siya ni Zephyr, namumuo ang galit sa loob niya. Si Wesley ay isa sa mga alipin ni Lincoln. Siya ay mas malakas kaysa kay Zephyr, at isang masamang karakter. Siya ang nagnakaw kay Leia at ipinadala siya kay Lincoln. Kung hindi dahil kay Zephyr, nadungisan na si Leia ng B***starred na si Lincoln. Papatayin ko ang lalaking ito. Swore Zephyr silently. Nang makita ni Leia si Wesley, natakot siya, at lalo pang ibinaon ang sarili upang lumingon. Sa yakap ni Zephyr, hindi magawang protektadong niyakap ni Zephyr si Leia, marahang tinatapik ang likod nito. Sa isang nakamamatay at malamig na tingin kay Wesley, tinanong niya, ano ang gusto mo? You little she**T, you got lucky back there. Ang dakilang Master Lincoln ay isang mapagpatawad na tao, hindi siya nag-abala sa mga nakaraang bagay na ipinadala niya sa akin upang suriin ka. Nakatingin siya ng masama, kumuha siya ng bote ng tableta. Narito ang isang spirit pill, inumin mo at pagalingin mo ang iyong sarili, huwag kalimutan ang kagandahang loob ng nakataas. Dumura siya. Nang makita ni Zephyr ang bote, hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti sa kanyang isipan. Gaya ng pinaghihinalaang, pinaplano ni Lincoln na dahan daw ang lasunin si Zephyr. Hoy Zephyr, ingatan mo ang sarili mo ha. Ibinaba ni Wesley ang bote at malamig na tumikim habang papalabas. Ang weird naman, bakit bibigyan ka ni Lincoln ng spirit pill? Sabi ni Leia na may pag-aalalang tingin. I figure he's scared. I am the young master after all. Kung pinatay niya ako, I don't think he'll get out that easily, sabi ni Zephyr na may nakakagaang ngiti. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kilos pagkatapos maamoy ang tableta. Minsan pa, pinakialaman na. Lumipas ang kalahating taon, at sa tagal ng panahon na iyon, nagsanay si Zephyr araw at gabi, hindi nabigo ang daan. Sa 6 na buwan na siya ay nagsasanay, ang kanyang mga kapangyarihan ay lumago ng higit sa kung ano ang maaari niyang isipin, at ito ay lubos na nasiyahan sa kanya. Bukod dito, pinahintulutan ng daan ang kanyang katawan na masira sa mga bagong antas. Kahit na wala pa siyang nakalaban mula kay Lincoln, alam ni Zephyr na kaya niyang harapin ang mga lampas sa kanyang kasalukuyang antas. Alam niyang nagsasanay siya ng husto sa tulong ng mga spirit pills ni Lincoln ngunit nagulat pa rin siya sa kanyang mga pagpapabuti. Dahil masigasig si Lincoln sa dahan-daang pagkalason kay Zephyr, pinadalhan niya si Wesley ng isang poison spirit pill bawat araw. Hindi niya alam, ang Pildores ay nagpagan ng sari-saring pagsasanay ni Zephyr. Dumura siya. Dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata at tinitigan ang malaingki black liquid na dumura sa amin. Isang walang laman ng ngiti ang lumitaw. Lincoln. Malamang hindi mo naisip na ang isang Dragon's Might ay madaling maalis ang iyong lason, nanunuyang naisip ni Zephyr. Matagal na akong nagte-training, halos lampas na ako sa kasalukuyang level ko, pag ninilay-nilay niya. Gayunpaman, ang mga table tasks ay nagsisimulang mawalan ng epekto sa akin, nag-aalalang pagtatapos ni Zephyr. Sinulyapan ni Zephyr ang 3 bote ng tableta sa malapit, at isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan.